paano natin sa tingin mo mapapalawak ang access ng marginalized communities sa safe and affordable transportation? Kasi ang tinitingnan natin kaganina yung mga nabigyan ng trabaho. Tingnan man natin yung mga manggagawa na nag-a-avail ng services ninyo. Anong pwede natin gawin naman doon sa mga marginalized communities? Fast G, ano po yan eh? Flywheel po yan eh. Diba? Parang flyway. Yung paikot-ikot na malaking Okay. malaking bilog na wheel, no? Ang focus po namin dati kasi ang focus namin macro. Paano naming bibigyan yung mga pasahero ng Metro Manila ng alternatibong transportasyon para makaiwas sa traffic. Pero ang talagang naging catalyst or ang catalyst for expansion sa amin is yung nagbigay kami ng maayos na trabaho dun sa manggagawa. Dun sa habal-habal na professionalize namin. Kasi alam nyo, ang napansin ko po, marami po nagsasabing madiskarte ang Pilipino. Feeling ko po, mali po yung ganong klaseng pananaw eh. Na laging sinasabi na magaling at madiskarte ang Pilipino. Kasi po, sa aking palagay, opinion ko lang naman po to, kung ikaw ay gusto mo lang alagaan ang pamilya mo, the government or the country should have a proper framework wherein with one skill, isang skill ha, hindi mo kailangan ng maraming skill, hindi mo kailangan maging magaling, isang skill lang. Kunyari, pag motorsiklo, pag may mekaniko, o kung ano mang skill, may sistema na pwede mong alagaan ang pamilya mo. To put 3 square meals of food on the table. That's it. That's the goal. That's it. That's the goal. Ngayon, kung gusto mo maging milyonaryo, doon mo na ipapasok yung pagiging madiskarte. Diba? Pero, yun yung sistema na gusto na talagang for the last 8 years pinaglaban namin na dapat outside of the framework of employment, pwede rin nating kunan yung mga Pilipino ng iba't ibang skill na mabigyan po natin ng hindi lang income kasi may income na sila eh. Bigyan natin ng suporta mula sa gobyerno in the form of benefits and safety nets. Ano po yun? Pautang. Number 1. Microfinance. Diba? Kasi ang problema po nito, ganito eh. Ang motorcycle taxi or tricycle ngayon, pinaka-problema nila, ano po yan? Public utility vehicle. Merong prangkisa mula sa gobyerno. Yes. Pero walang insurance mula sa gobyerno. Hindi po sila kasama. Bakit? Bakit nga ba? Walang insurance yan mula sa LTFRB. Tinanong ko si LTFRB, Land Transportation Franchising Board. Anong sabi po? Sabi nila, hindi namin sakop yan, LGU. Okay, ang prangkisa galing sa LGU. Pero hindi ibig sabihin hindi nasakop ng national government ang benepisyo ng tricycle. Kasi nagbibigay ng pampublikong transportasyon yan. Ito ang problema, Pas G. Kikwento ko lang ha. Sige lang. Ito ang buhay ng isang syuper. O ngayon, meron akong tricycle. Wala akong insurance. Nahipagsapalaran ako araw-araw. Kumikita ako kahit papano, getting by with the family. Kahit papano, nararaos ko yung pamilya ko. O, na-aksidente ako ngayon. Wala akong insurance mula sa gobyerno. Of course. Ano mangyayari? Ngayon, isasangla ko na yung motorsiklo ko kasi wala akong pambayad sa ospital. One big purchase yun. Ano yun? Event. One major event. O ano nangyari ngayon? Dahil walang insurance na pasilidad naman ng gobyerno yan, yung productive na isang tao na nagtatrabaho araw-araw naging non-productive. Dahil sa sarili natin. It's a self-imposed problem that we could have fixed in the very beginning just by giving tricycles insurance. That's right. That they are actually paying for. Alam mo, nakikita ako kay Brother George. Ilan taon na kay Brother George? 42 na po. May nakikita akong bagong party list. Galing na po ako dyan. Napaka-intimate, passionate, no? But you make a lot of sense. Diba? You do make a lot of sense. That's the story of the Filipino. The government, okay, wag na natin isipin yung kakayahan ng Pilipino. Kaya nila mag-generate ng income. Tingnan mo na lang yung mga, katulad ng palengke, yung vendor sa palengke, kaya yan mag-generate ng income. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Ngayon, yung nag-generate na ng income, siguro, kahit hindi po empleyado, Kalyodi, empleyado ibang story. Doon lang po tayo sa hindi empleyado. Nag-generate na income, bigyan natin ng safety net, bigyan mo ng pautang, bigyan mo ng insurance, bigyan mo ng safety net para pag may nangyaring di ka nais-nais, yung productive na kumikita, pinalya mo pa. Si Ate Mina. Bago natin... Okay na.
bago tayo mapunta sa ibang topics, I think we also have to address the problem of online gambling. Dahil Online gambling. oh yeah. Kasi pinag-uusapan natin poverty, Majority na tinatamaan nito are the poor who cannot afford to lose money on gambling. And yet they do dahil napakadali silang ma-addict. Ngayon nakikita ko kasi sa aking cellphone, I get messages from Pagcor. Pagcor is online. And I'm thinking, So you get messages. Balita ko, algorithm yan. palagay ko, kaya yung nakalagay doon, yung Pagcor mismo, sends text messages. Of course, may mga nakalagay doon. You have to be above 21, ganon. Come on, does that really work? And what I'm thinking is, I think government has to be serious about solving this problem. So Ang Pagcor, nag-aayaya ang Pagcor na magsugal ang tao. Pagcor, if you're over 21 daw. Ngayon, yung dapat na ginagawa natin, the poor cannot afford to be addicted to online gambling. They need to focus on health and nutrition of their families, especially the children. They need to focus on education. They need to focus on the well-being of the family. Tapos, hindi mo bibigyan ng mga safeguards to protect them from online gambling. Totoo, they dealt with the Pogo daw. Pero, Which they andyan naman. Malaki nagawa sa Pogo. Pero online is online. And it Oo. is a scourge right now, which has tremendous effect on the income, especially of the poor. So that should also be a priority of government. That I can agree. Magkakaroon po tayo ng question and answer portion. No? And pwede po natin dagdag yung ating Yes, go ahead. Question po tayo sa ating media. Good morning po. Sa Tirin Landicho po from EuroTV News. Kay Calyodi muna po, sir. Sir, tanong ko lang, ano pong reaksyon ninyo sa kasalukuyang minimum wage hike? Tugma ba ito sa cost living ng mga manggagawang Pilipino? Hello. Nagdagdag, pero hindi yan yung... Okay naman, nagkaroon na ng dagdag na 50 pesos out of 200 na ipinangako ng Kongreso at 100, 1,450. Pero ang problem dyan, regional, di ba? Regional, dito lang sa Metro Manila. At mag-check pababayan sa iba pang mga probinsya. Ang reaksyon ko dyan, napakababa. Ang layo na ng presyo ng bilihin, no, ng gulay, lalo na. Yung mga basic needs ng mga tao, napakataas na ng presyo. Kaya kahit nga yung 200 pesos, ay compromise yun para sa mga manggagawa. Ngayon, ang masakit, hindi na nga naibigay yung 200 na dapat ay national wage para lahat ng mga manggagawa ay makatanggap. Ang ginawa, 50 pesos na regional. Nang ibig sabihin nito, sa mga iba pang mga region, sa susunod, ay mas mababa. Kaya hindi pa rin sasapat, napakalayo nung ibinigay na dagdag na sahod at violation o pagkontra doon sa inabot na pagtanggap ng Kongreso at Senado na ito na talaga ang kailangan ng mga manggagawa na 200 at dapat national para pare-parehong makatanggap ang lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ako may ipa-follow up lang ako dyan, no? Bakit po ba nahihirapan magdagdag? Ay barat yung mga negosyante. Ang gusto ng gobyerno, Okay. busugin ng mga negosyante. Kaya kung maaari, wag nang bigyan ng mga tamang pasahod at hayaan namang itaas ang presyo ng bilihin. Kita mo ang ginawa ng gobyerno. Ang sahod, once a year lang, pwede kang mag-request ng pagtaas ng sahod. Once a year lang. Yeah. Regulated. 5 to 10%. Pero, yung presyo ng bilihin, anytime, pwedeng itaas. Deregulated. Kaya makikita mo yung gobyerno, ang pinapaboran, big business. Kaya sige, bilyar, pasensya na kayo, galit ako kay bilyar. Ang bilyar, nadoble yung kanyang kita. Dati 350 billion lamang ang aking kinikwentang yaman niya. Ngayon nasa 850 billion na after 6 years na Duterte. Dahil nga, doon sa mga patakaran ng gobyernong ginawa, na ang pinapaboran, mga big business. Kung mag-donate naman siya ng kahit 10 billion sa yaman niya, luhuhu pa ba yan sa Ay, hindi 10 million. Billion dapat ang kailangan natin. Dapat magkaroon ng wealth tax. Yun. I-tax yung mga mayayaman at hindi yung mga mamamayan. Next, follow-up question mo? Sir, sa pananaw ninyo, gaano kahalaga yung SONA na maglaman ng konkretong plano para sa job creation?
Ay mahalagang-mahalaga yun dahil nga sinabi ko kanina, kulang tayo ng halos 13 million na mga manggagawang wala at kulang sa trabaho. Yun, kaya importante na gumawa ang gobyerno ng mga patakaran para sa pagtitiyak na magkaroon ng trabaho. At huwag umasa sa pagpapa-abroad. Kinakailangan paunlarin talaga yung ating agrikultura para yung ating mga magsasaka ay hindi lumaya sa kailang bukid. At i-develop natin ang sarili nating industriya nang sa ganon, hindi tayo bumibili ng napakamahal na mga yaring produkto. And at the same time, pag ginawa natin yon, magkikreate tayo ng trabaho. Dito't hindi na mag-aalis yung ating mga graduates papuntang abroad para maghanap ng matinong trabaho. Sir, last po, ano po yung mungkahin ninyo upang matiyak na ang paglago ng ekonomiya ay nararamdaman din ng mga manggagawa at maralita? Ito medyo malalim economically, pero ito wala akong ibang gustong sabihin kundi kinakailangan magbago ng framework ang ating gobyerno. Hindi ko ano yung ginawa ni Cory, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Noynoy, ni Duterte, ay siya pa rin gagawin ni Bongbong at gagawin pa rin ang susunod. Ito yung binabanggit naming patakarang ang pinauunlad ay ang negosyo sa paniniwala na magti-trickle down o aawas din pag napuno na yung bulsa nila. Nalimutan nila na yung bulsa ng mga bilyar at ng mga Henry C. na nagokong way, habang nilalagyan ng yaman na kinikita nila ay lumolobo. Kaya hindi umaawas. Kaya failure yung framework ng trickle down. Yes. Kinakailangang mag-depart na doon sa framework ng neoliberal, privatization, deregulation, liberalization. Yung lahat lang yan na pumapabor sa mga mayayaman. Ang dapat ay patakaran, program na ang papaboran ay ang ating mga mamayan at ang ating bayan. Dapat ganon, mag-shift. Kasi kung hindi mag-shift, ay wala, kahit sino pa ang pumalit na presidente sa susunod o administrasyon sa susunod, walang mangyayari sa buhay ng mga manggagawa at ng masang Pilipino. Yon. Kay Sir George naman po. Oh, sige. One more question. Pero teka muna, abangan niyo po yung episode namin, ha? Si Kabilyar at Kalyodi maghaharap. Yan. No, go ahead. Sir George, sa tingin niyo po, ano yung inaasahan ninyo mula sa Pangulo kaugnay ng modernisasyon at digitalization ng transport sector, lalo na para sa mga motorcycle taxi industry? Number 1 po, sana po mapasa na po yung batas. Maging priority bill po yan ng Presidente para sa mga motorcycle taxi na bikers natin. Pangalawa po, kung pwede po natin gawan po ng mas malawak na programa ang mga fuel subsidy program para po sa gumagamit po ng motorsiklo para sa hanap buhay. Hindi lang po mga taxi, pati na rin po mga delivery. Kasi nga po, dahil sa nangyayari sa buong mundo, hindi nakadepende po tayo sa ibang bansa. Ukol sa presyo ng ating gasolina. So ito po yung dalawang kahilingan ko na kung pwede po matutukan yung sektor po natin na nagmamotorsiklo. Sige po. Thank you so much, no? So, subsidy, no? Nagpapanga sa mga jeepney driver, o pwede gawin sa mga motorcycle riders. Kasi productive na sila. Ano lang yan? May naitutulong naman sa bansa. Bawas gastos, dagdag kita. Pwede. Para yung take home nila sa pamilya nila mas mataas. Kasi naman po, yung excise tax naman po ng gasolina, 10 piso po kada kilo ang Ano ba naman kada litro ang kinikita ng gobyerno. So doon po, at least for public utility transport kahit vehicles, piso lang. i-waive na nila. Doon lang po sa public utility vehicles or yung mga nagsiservisyo sa taong bayan. Hindi naman po lahat ng motorista. Doon lang po sa sektor na yon. At hindi naman po ganun kalakihan yung budget doon. Hey, thank you, George. Naging George tuloy. No? Brother George.